Ito yung mga player na galing sa World Cup or naglaro doon na impressive yung starts ng season. So hindi ko naman malalahat. Si Tyrese Haliburton, pang MVP yung stats niya kung mga 2000 era. 24 points at 12 assists per game. Si Anthony Edwards naman merong almost 26 points, 5 rebounds at 5 assists per game. Ka-teammate din niya si Towns, Anderson at si Rudy Gobert. Mga naglaro din yon sa World Cup. Si Dennis Schroeder naman 16 points at 7 rebounds per game. Ang top duo ngayon sa NBA si Joel Embiid at si Tyrese Maxey. May combine sila na 59 points per game. Si Kyrie at si Luka nasa 54. Si Jordan Clarkson naman, dati ginawan ko ng episode na kapag naglaro siya sa national team, pagbalik niya ng NBA maganda yung performance. So tingnan natin ngayon yan. Nasa 14 games na rin kasi yan nalaro ng Utah Jazz. Nasa baba nga lang sila ng top 10. Noong nakarang taon, halos nasa taas sila. Si Clarkson may average ngayon na 18 points, 3 rebounds at 4 assists per game, 31% sa 3-point area. Bumaba ang numbers na yon so far, pero siya pa rin ang second leading scorer ng Jazz behind Lauri Markkanen. Meron kasi mga dumagdag din player doon, tulad nga nitong si John Collins na isa din sa mga scorer ng Jazz, tapos nabibigyan na rin ng minuto si THT. Sa early part ng season, 14 games pa lang ang nalalaro nitong Jazz at ni JC. Pero meron agad siyang 3 games na merong 30 or more points. Ang pinakamarami kasi niya sa mga nakarang taon, 4. So malapit na agad si JC sa numbers na yon or bilang ng games na umiscore siya ng 30 or more, kaka-start pa lang din ng season. Si Jordan Clarkson pumirma nung off-season ng 2 years, $28 million na contract extension dito sa Utah Jazz. Ginagamit pa rin niya ngayon yung kontratang pinirmahan niya dati noong 2021. Pero technically, 3 taon kontrata talaga ang pinirmahan niya. Ang nakita ko kasing report doon, 3 taon na kontrata ang pinirmahan ni JC na may halagang $55 million. Makikita sa Sport Track, 2 taon lang ang nakalinya after the season. Nag-accept kasi siya ng player option, kaya nagkaroon pa siya ng incentives na $500,000 mahigit. Naiba yung structure ng kontrata ni JC. Dapat ngayong taon nasa $14.2 million yun, base pa rin sa $51 million sa 4 na taon na pinirmahan niya ng 2021. At magkakaroon siya ng 3 taon na nakalinya after the season. Ang ginawa ng Jazz, nag-add sila ng $9.2 million sa kontrata ni JC ngayong taon, plus yung incentives or bonus. Kaya pumatak ng $23.4 million ang kontrata ni JC ngayong taon at next year mahigit $14 million ang kontrata nitong si JC na lalakad yon hanggang 2026. Sa nakalista na pinirmahan niya ay $55 million. Kapag pinagsama yung 3 taon, papatak pa rin kasi ng $51 or $52 million ang na kay JC ngayon. Kasi kasama doon yung $23 million ngayong taon. Sa $23 million ni JC ngayong taon, kasama doon yung contract niya noong 2021 at nitong 2023. Papatak na si Clarkson ay meron $37.5 million na kontrata na pinirmahan. Dahil based doon, binago kasi ng Jazz yung structure or framework ng kontrata ni JC. Kaya nga sabi sa report, kakaiba yung kontrata ni Jordan Clarkson. Kalimitan kapag nag-accept ng player option, magi-stay pa rin yung previous contract at kapag may extension, ma-add lang yun. Kay JC, kakaiba. Yung kay Giannis, superstar naman siya, malaki yung reported na sinabing kontratang pinirmahan niya pero technically nagpababa nang nakuha siya dahil na-erase yung player option niya dati. Na dahil sa structure ng kontrata ni JC, madali siyang maiti-trade. Kapag kasi nag-average pa rin siya ng pagpalagay nating 18 points per game, steady pa rin ngayong season, mula sa $23 million, magiging $14 million yon sa susunod na taon. Magiging kapantay niya yung mid-level exception na player at pwede siyang ma-trade filler. Wala kasing ganong average na veteran player na nasa 18 points na nasa below $20 million ang kontrata.